Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is February 4, 2024. Ngayong araw is papatuloy natin yung nasimulan nating series na itong mga nagdaang araw na God's Comfort in Times of Trouble, or yung pag-comfort or kumbaga yung pagdamay sa atin ni God sa mga oras na tayo namumroblema, may pinagdadaan ng pagsubok, sa mga oras na nagsasakluban tayo ng mga langit at lupa. Kumbaga, si God yung dumadami sa atin or yung nagko-comfort sa atin sa mga oras na yun para gabayan tayo, para aliwin. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. So, ayun, dumako tayo ngayon sa ating Bible verse na ating tatalakayin sa ating devotion ngayong araw na Psalm chapter 46 verse 1 to 3. Ano nga ba yung sabi dito? Ito ipabasahin natin sa Tagalog version niya. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagaban. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat, bagaman ang tubig nito ay bumubula at bumubugong, bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa ulo niyon, yung sela. Para lumawak yung ating talakayan, dumako ngayon tayo sa ating teaching. Ang una sa ating teaching is God is a refuge and our present help in times of trouble. Yung Diyos natin is yung kanlungan natin. Tapos siya rin yung mga walang hanggan or hindi nagsasawang tumulong sa atin sa lahat ng oras sa panahon ng kagipitan. Si God yung tumutulong sa atin lagi. Tapos pangalawa, God's character does not change. Yun, kumbaga yung katauhan o yung karakter ng Diyos ay kailanman hindi nagbabago. Kung ano siya nung nakilala natin hanggang ngayon, kahit na sobrang dami natin ng kasalanan sa mundo, hindi siya nagbabago. Kung ano siya yung unang beses natin siya nakilala or nung unang beses siyang naging Diyos or pinakilala sa mundong ito, ganun siya hanggang sa ngayon. Walang pagbabago doon. Pangatlo, God's people should not be afraid of change. Yun, yung mga tao or yung mga tao na nananalig sa Diyos, naniniwala sa Diyos, ay hindi dapat matakot na magbago. Kailangan meron tayong tapang or lakas ng loob na hindi tayo matatakot na hindi magbabago. Sa ating application, have no fear since God is near. Yun, kailangan wag tayo matakot kahit na yung Diyos natin is malayo. Kasi itong mga ngayon na lumalapit tayo sa Diyos, kailangan wag tayo matakot kasi yung Diyos is lumalapit na sa atin. Andiyan na siya, nasa puso natin, nasa isip na natin siya, na pwede natin kausapin through prayer, di ba? Sa pangalawa, seek refuge in times of delage. Yun, humanap tayo ng kanlungan sa panahon ng dilubyo, sa panahon ng problema. Sino ba hanapin natin, di ba? Hanapin natin si God na bilang kanlungan natin. And last, find stability in God's immutability. Yun, humanap tayo ng katatagan sa hindi magbabago ng Diyos. Kailangan matatag tayo na naniniwala din tayo na hindi nagbabago ang Diyos. Para sa ating discussion, why should we not be afraid of change? Bakit daw tayo hindi kailangan matakot sa pagbabago? Para sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section below para makapag-share tayo ng ating kasagutan. Also na Word of God. Ating prayer, Lord God, I thank you because there has never been a time when you were from me. You were always near, our ever-present help in times of trouble. Thank you, Lord,
for your comforting presence. You are the God who does not change, is affected by change. You are stable and immutable. Based on this truth, I shall not be afraid. You are the same God yesterday, today, and forever. I find comfort in Jesus' name. Amen. So, ayun, maraming salamat po sa ating panonood. Ang panalangin ko is naway lumalim yung pagkakilala natin, also yung relationship natin sa Kanya. Yun po, maraming salamat sa panonood sa ating devotion. God bless all.